Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikadalawampung linggo ng karaniwang panahon. At kung atin pong pinakinggan mabuti yung mga pagbasa, lalawit ng Ebanghelyo, parang kung ilalagay natin yung ating sarili sa katayuan ng babaeng Kananea, siguro ay makaramdam tayo ng pang-api, makaramdam tayo ng pang-insulto, o makaramdam tayo ng hinanakit sapagkat nang lumapit ang babaeng Kananea sa Panginoon, siya ay nag-iisip na siya matutulungan. Ngunit parang nakarinig siya ng mga masasakit na salita. Una, sinasabi ng Panginoon, hindi ako isinugo para sa mga Kananea, kundi bago sa mga bahagi ng walang tupa ng bayan ng Israel. Lamang siya isinugo. Pangalawa, sinabi pa ng Panginoon na hindi dapat kunin ng pagkain ng mga anak, pangyagi sa mga tuta. Pagkat sa kanilang panahon ay meron silang mga alagang inaalagang mga tuta o mga aso o mga pet na kanila kasama-sama sa mga bahay na kung saan ay wari yung mga pinapahalagahan pa yung mga alagang mga tuta kaysa sa mga kasambahay. Kung kaya't ang mga ganito pagkakataon ay nakakainsulto at nakakapagpahiya. Ngunit hindi natigatig ang babaeng lumapit sa Panginoon. Kundi pagko sinabi niya, anak ni David, mabag po kayo sa akin. At hindi siya lumalapit para sa kanyang sarili, kundi pagkos nilalapit niya ang para sa kanyang anak. Kung kaya't ang isang magulang na nangangailangan ng tulong, lalong git sa anak na may sakit o dinigay sa anak na nangangailangan ng pagdugtong ng buhay, sigurado ang isang magulang ay kakapalan ng kanyang muka. Hindi siya mangingiming lumapit, lumuhod, magmakaawa, at hindi rin naiyang lumapit ang isang magulang. Kukunin niya na makikiusap siya at mangungutang para sa kapakinabangan ng kanyang anak. Gumaling lamang ito sa kanyang karamdaman. Kung kaya sinabi ng Panginoon sa babaeng ito na pinapaalis ng mga alagad, sinabi pagbigyan niyo ng apo at nang makaalis na, siya nag-iingay at sunod na sunod sa atin. Parang inaaboy na yung babae sapagkat hindi nila kasama, hindi nila kaisa, at hindi rin nila kakampi. O kaya madaling paalisin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang iniling mo at gumaling na ang kanyang anak. Mga kapatid, sa buhay po natin, kapag tayo nakatikim ng insulto, ang tendency natin ay umalis, magalit at tumalikod. At kuminsan nga yung ibang mga tao ay nagbabanta pa, babalikan kita sapagkat ininsulto mo ako. Pero hindi ganyan po yung pinakita sa atin sa Ebanghelyong ito. Sa halip na siya ay magalit, siya ay nagpakumbaba. Nang sabihin niya, kahit po yung mga tuta ay kumakain ng mga mumong nalalaglag sa Panginoon.
Parang sinasabi niya sa Panginoon, hindi ko po kailangan yung marami pagkain. Kahit mumu lamang ay para sa aking anak ay aking kakainin. Kahit mumu na nalalaglag ay dadamputin para sa ikagagaling ng kanyang anak. Kung kahit ganyan din naman sa ating buhay, hindi po tayo nag-aangad ng awa na napakalaking biyaya. Hindi tayo nag-aangad ng napakalaking kayamanan. Hindi tayo nag-aangad ng malaking tulong. Ang tanging kailangan naman natin ay konting pagtingin o dili kaya ay mga mumong nalalaglag sa biyaya ng Diyos na ating dadamputin kapag tayo tunay at sanay magpakumbaba. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay